inimbitahan ko ang bawat isa na makipagbukas sa akin ng Biblia. Ipagpapatuloy po natin today ang series ng atin pong study in the book of James. Tayo po today ay sa kabanatang 2 na, talatang 14 hanggang 26. Basahin ko po ang ating teksto for today sa Tagalog po muna. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin niyo sa kanya, patnubayang kanawan ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang naidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit, may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kasamang gawa at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, hindi ba? Mabuti iyan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Isa kang hangal. Nais mo pa bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ng pananampalatayang walang kasamang gawa? Ang ating amang si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac, hindi ba? Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan, si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at dahil dito, siya'y itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan ninyo makikita na tinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Gayon din si Rahab, ang babaeng bayaran, pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at itinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang iyon, siya'y tinanggap bilang matuwid. Patay ang katawang walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Ito po ang mga mapagpalang salita ng atin pong Panginoon. Every time na meron pong mga special occasions na nagaganap sa ating bansa, gaya ng Pasko, Bagong Taon, kamakailan lang nagkaroon po ng okasyon ng ating bansa, ang Holy Week. But before those special occasions, ang gobyerno po natin ay nangunguna para i-check ang mga istasyon ng bus, ang kanilang mga buses, sasakyan, even the drivers na meron pang ang mga surprise na drug test, tapos inspection, at tinitignan yung worthiness ng mga sasakyan, pati na ang nagmamaneho ng mga sasakyan. Naalala ko lang yung acrostic word na blow baggets when it comes to road trip, pagmamaneho o pagdadala ng sasakyan na dapat ma-check. Ano na ibig sabihin ng blow baggets? Brakes, lights, oil, water, battery, air, gasoline, engine, tires, at pati yung sarili. Yung driver, yung may dala ng sasakyan, ay importanteng naghahanda o nagche-check ng mga pangangailangang ito para makaiwas sa aksidente. Last May 1, balitang-balitang isang malagim na aksidente sa SCTEX kung saan may 10 na namatay. 10 na namatay. May bata, may matanda, babae, lalaki. At ang ilan pa nga doon ay papunta sa gawain ng Panginoon. Dito po sa SLEC, kung saan po ako nagtrabaho for 15 years, ay nagsasagawa ang amin pong company ng annual na ganito pong mga pag-iingat, paggabay sa mga motorista. We call it lakbay alalay.
I'm sure nakikita nyo pa po yan. Even sa iba't ibang lugar ng ating bansa, na kapag may mga importanteng okasyon, meron pong mga umaalalay, may nag-check, at meron pong mga paggabay para sa mga tao, sasakyan, at mga nagmamaneho ng sasakyan para makaiwas sa aksidente. Ngayon po, the question based on our passage mismo na si James ang nagtanong is that meron ka bang pananampalataya? I will repeat this question ni James in our passage. Do you have faith? Tanungin mo ang katabi mo, meron ka bang faith? Ayan. All of us would think meron tayong faith. All of us can claim that we have faith. All of us will say, yes, I really have faith. Pero it's not enough to think that we have faith. For today, let us allow God to have a check sa ating pong mga pananampalataya, sa ating buhay, kung talaga bang meron tayong pananampalataya, tunay na pananampalataya na tinutukoy ni James sa atin pong passage for today. The topic that I'll be sharing to each of you today ay pinamagatan ko po na saving faith or faith saves o faith works. Ayan, saving faith. Pananampalatayang nakakapagligtas. Pananampalatayang nagre-resulta sa kaligtasan ng kaluluwa. So the question that I will be raising to you today is that what are the circumstances that James have discussed in our passage regarding the kind of faith that saves? Ang una is the faith without work is dead. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. If I may read again sa English, ito naman ang sabi, what good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. James 2, verses 18 to 20. So dyan, sa passage na yan, sinasabi ni Apostol Santiago, ang klase ng mga tao na may mga tunay na matinding pangangailangan in life. Sa verse 15, if you will just go back in your Bible, it says there na mga taong may tunay na pangangailangan, destitute, mahirap, kailangang tulungan ay yung mga walang balabal, walang maidamit pag mainit o malamig, at walang makain araw-araw. Walang daily food. Alam nyo po, kung tayo ay walang may pambayad ng ating bills, hindi pa rin natin masasabi na tayo ay mahirap at kinakailangang tulungan. O destitute indeed, poor indeed. Kung wala kang pambayad ng bahay, kung house loan yan, kung meron kang kotseng hinuhulugan, wala kang may pambayad. Monthly bills. Catch this. In the Bible, hindi ganon ang mga tunay na mahirap, destitute, at sobrang may matinding pangangailangan. But those who lack clothing and daily food. Kasi kung marami kang bills, hindi mo nababayaran. But still, hindi ka mahirap kasi somehow may aircon kang dapat mong bayaran konsumo, o kaya may TV, may electric fan, may ref, hindi ka mahirap. Kahit di ka nga makabayad, pwede. Maputulan ka man. Di ba? May mga property ka, may binabayaran kang bahay, may problema pambayad sa bahay, sa car. Hindi ka kagaya ng sinasabi sa Bible na talagang mahirap, destitute, in need, in dire need of help, are those people who lack clothing and daily food. Remember, in the Middle East, in Israel, may panahon talagang malamig most of the time. Kaya kailangan nila ng balabal, ng damit. Hindi basta-bastang damit. Kailangan medyo makapal, patong-patong. Kung wala kang damit, mahirap. Lalo naman ang pagkain. Marami, in the Bible, in our passage, in the time of James, na mga dukha, may mga ulila, may mga balo, may mga walang kakayanan, at nangangailangan talaga ng tulong.
So doon ay pinapakita ni James, mga kapatid, na ang tunay na may pangangailangan. Nakakita na ba kayo ng ganung mga tao na sobrang hirap? Diyan sa kalsada, marami. Around us, marami pong ganon. Na pinagdududahan pa nga natin most of the time na baka sindikato, namamalimos, ang dungis-dungis. Oo, alam natin, behind is sometimes a syndicate, pero there are lots of people around us. Some are known to us na hirap talaga. Walang mapagkukunan talaga na ikabubuhay, walang makain, yung kakainin ngayon, hindi malaman kung saan kukunin, saan magmumula. At some are homeless, street people, street children, at iba pa nga ay talagang napagkakamalanan na taong grasa kasi nga po dahil sa hirap ng buhay. And sabi ni James, kung meron daw mga tao, especially Christians such as you and me, na nagsabing sa mga ganong klaseng tao, may matindi pangailangan, sinabihan ng mabuti, pinag-pray, binasbasan such as this, go in peace, keep warm and well-fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? Meaning, yung salita nating mabuti sa talagang nangangailangan ay kailangan mayroong kalakip na gawa o ebidensya o pagtulong. Kung wala, those good words, prayers, blessings, sinabi natin, sinalita natin, pinakita natin, are just an example of empty and worthless faith. Saying, I love you, Jesus. Sino po sa atin mahilig magsabi ng, I love you, Lord? Ayan. Kulang yon. Nasabihin natin, palagi lang sinasabi, I love you, Lord. I worship you, Lord. I acknowledge you, Lord. I recognize you, Lord. I'm grateful to you, Lord. Pero kung walang tunay na pananampalataya na nagtutulak sa atin para sabihin yon, evidenced by our good works and action, those words are nothing. Kahit nang sinabihan pa natin na yung Diyos, I love you, Lord. I really appreciate you, Lord. I am grateful to you, Lord. Those words will just be an empty and worthless words, unacceptable to God, kung walang kalakip ang mga salita na yon ng tunay na pananampalataya, evidence by good works, evidence by good deeds that results to action. So faith without action is dead. Yun ang sabi ni James sa ating passage, verse 17. So yung faith na ganong klase, walang works, walang good deeds, walang ebidensya, walang gawa, ay patay na pananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, patay na pananampalataya. Ang pananampalatayang patay, ang pananampalatayang hindi totoo, ang pananampalatayang counterfeit ay walang ibinibigay na tulong, serbisyo, benepisyo, kabutihan sa iba. Are you with me? False faith offers no service to others. Marami pong ganyan nowadays. Ang gandang magsalita, magaganda ang salita, mabubuti ang salita, pero walang gawa, kulang sa gawa. Ang pangalawa po na circumstance na sinabi ni James sa ating passage regarding sa pananampalatayang nagliligtas, pananampalatayang totoo, pananampalatayang buhay is that faith alone is not enough. Ang pananampalataya ay hindi sapat. Wow, Pastor Vic, parang bago yan. Ever since, tinuturo natin, faith alone saves. Are you with me? Pananampalataya lang, sapat para maligtas. If I may read again, verse 18 to 20. Nasa Biblia po natin to. In English, it says there, but someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by my deeds. You believe that there is one God? Good. Even the demons believe that and shudder. You foolish person, do you want evidence that faith without deeds is useless? Ayan po ang sinabi ni James sa ating passage. Sinasabi niya
na ang pananampalataya ay nakikita sa gawa. Ang tunay, buhay na pananampalataya ay nakikita sa pamumuhay, sa ginagawa, hindi lang sa kaisipan, sa sinasabi, kundi sa ginagawa, way of life, sistema, sa iyong gawi, sa iyong decision making, sa iyong lahat ng mga activity in life. Faith is proved by a way of life. Nakikita ang ebidensya ng isang taong may buhay, tunay na pananampalataya. Yung pananampalataya na kapagliligtas. Kasi kung hindi makikita sa gawa ang isang pananampalataya, then that is not a saving faith. So today, I'm hoping all of us na-check ngayon ng ating Panginoon. In our faith. Because if faith cannot be seen, the sad news, the sad reality is that our faith is not just questionable, but our faith is not that kind of faith na nagliligtas ng kaluluwa, totoo, buhay, nagmumula sa ating Panginoon. Paki-remove. Kaya nga mga kapatid, it is foolish to think that faith alone saves. Malimit nyo pong marinig yan. Teaching po ng CBC yan. Teaching po natin yan. Sa pamagitan ng pananampalataya, alone, maliligtas ang tao. Sola fide. Faith alone. May equation tayo. Biblical equation that says, faith equals, hindi po plus ha. Okay? Faith equals salvation equals good works. Sa pamagitan ng pananampalataya na meron ng isang tao, sapat yun para ikaw ay maligtas. At ang pagkaroon pananampalataya, nagbubunga ng kaligtasan, ay nagbubunga ng gawa. Ang taong tunay na may totoong pananampalataya, buhay na pananampalataya, ligtas spiritually. Because John 3:16 said, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, for whosoever believe in Him shall not perish in hell, but have everlasting life." So faith in Jesus equals eternal life, salvation. Pero, kung papansinin natin ang buong Bible, all people that have placed their faith in the Lord, accepted the Lord as Lord and Savior of their lives, yung totoong nanampalataya ay mga taong kapapansinan natin ng pagbabago sa kanilang mga buhay. May transformation, may good works, may mga naging pagtatama na ng kanilang mga liko at maling gawa. Parang isang uod na kapangit-pangit na all of a sudden, na-transform, naging isang magandang paru-paro. Just like the thief on the cross, malimit po natin gamitin to when it comes to sola fide, faith alone, that saves. Na yung kriminal, isang kriminal na napako sa krus, hindi na niya nagawang mag-member sa isang local church. Hindi na niya nagawang mag-join sa ministeryo. Hindi na nagawang mag-feeding ng mga tao. Hindi niya nagawang mag-evangelism. Hindi niya na nagawang mag-mission sa kanyang buhay dahil nasa death minute na siya ng kanyang buhay. Alam niyang mamamatay na siya. Papatayin siya. Wala siyang ginawa. Faith alone. Ang sabi ni Lord, sabi niya kay Lord, alalahanin mo naman ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. Jesus said to that criminal. So, faith equals salvation. Wala nang ginawa yung lalaki na yon. Hindi niya na nagawang makababa sa krus at magbalik loob sa gobyerno, maging mabuting anak o magulang o mamamayan, hindi na po niya nagawa. Lalo na maging isang tapat na lingkod ng Panginoon sa iglesia, sa kalipunan ng maraming tao, hindi niya na po nagawa. Pero siya iligtas. But, mga kapatid, catch this. Sa totoo lang, may nagawa pa ang kriminal na yon.
Hindi lang ang manampalataya kay Kristo, kilalanin si Kristo bilang tagapagligtas. Kasi on that pole, on that cross, hindi lang niya nagawa na siya ay umamin na makasalanan. Kasi yun ang sinabi niya sa kanyang katabi na kriminal, "Hoy, alapastanganan ng ginagawang paglait sa taong ito. Walang kasalanang naparusahan. Tayo, karapat-dapat lang na mabayubay dito kasi tayo ay kriminal at makasalanan." Siya po'y may pag-amin. Meron siyang ginawa. May naging resulta ang kanyang pagkilala kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas. Inamin niyang siya'y makasalanan. Sinaway niya ang kapwa niya kriminal na lumalait sa Panginoong Kristo. At publicly, sa harap ng mga sundalong Romano at ng gobyerno ng mga otoridad, isinaisan tabi niya ang takot, pangamba, ang panganib na na talagang hindi na siya makakaligtas. Na lalo siyang hahatulan, pahihirapan, at papatayin dahil sa kanyang paglalagak publicly ng pananampalataya kay Kristo. So, in that instance, wala po tayong makikita na walang ginawa ang kriminal, kundi ang manampalataya lang kay Kristo. Maraming kaakibat na bunga, mabubuting gawa ang kanyang paglalagak, pagsusumamo, pagpipray kay Kristo na siya'y iligtas at ipagsama sa paraiso ng Panginoong Kristo time comes. So many people, just like in our time, ay kagaya ng sinasabi ni James sa ating passage. May magagandang sinasabi, mayroong mga kaisipang magaganda. Naniniwala that Jesus is the Son of God. Hindi lang sa ating bansa. Sa buong mundo, sobrang dami ng tao na naniniwalang si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay bugtong na anak ng Diyos. But how is it? If you'll just look around and try to assess the lives of a lot of people, especially those people that says Jesus is Lord, Jesus is God, I believe in God, I love the Lord, pero pansinin mo ang buhay. May worldliness, lovers of pleasure, may immorality, materialistic, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nasa relihiyon at hindi sa relasyon sa Panginoon. Si Pope Francis, the highest religious leader sa buong mundo, lalo na sa Catholics. Pero napatunayan natin, ang kagaya ng taong sinasabi ni James, magandang sinasabi, nagsasabi ng I love you, Lord, alam ang Biblia, pero ang pananampalataya ay questionable at mapapatunayan mong hindi buhay kundi patay na pananampalataya. We heard na siya ay bagamat nagsasabing si Jesus ay Diyos, pero deboto siya ni Virgin Mary. Kaya nga doon siya inilibing sa building kung saan nandun ang imahen ni Mama Mary. Doon siya nagdedebosyon, sumasamba, nagpe-pray kay Mama Mary. Nilagay niya sa kanyang last will and testament. Doon niyo ako ilibing. Sa lugar na yon, kung saan lagi akong nagpe-pray, nagdedebosyon, sumasamba, nananalangin. Kanino po yun? Kay Mama Mary, Virgin Mary, na tao lang, hindi Diyos, hindi naman inutos ng Panginoon Kristong sambahin niyo siya. Sa Kanya kayo dumaan, papunta sa akin. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me, Jesus said. Kaya maraming tao ang naniniwala kay Jesus, sa Diyos. Kahit yung kriminal, tanungin natin, yung pinakamasamang tao, pag tinanong mo, do you believe in God? Yes, I do,
Parang kasal, ano po? Yes, I do. Yes, I believe in God. But they do nothing with that belief. Walang bunga, walang gawa, walang obedience, walang serbisyong kalakip yung kanilang pinoprofess na pananampalataya sa Panginoon. Kaya, kasama tayo kung tayo ay kagaya ng maraming tao outside, even inside the church, kung ang ating ginda lang sa buhay natin, maka-attend ng church service pag Sunday, makapakinig, meron tayong maranasan, palagi tayong nandyan sa gawain ng Panginoon. Once a week, perfect. Once a month, perfect. Na perfect mo pa ang kada buwan, ang isang taon. Pero kung ang pananampalataya mo ay patay, hindi ka maliligtas. Ang pananampalataya mo ay hindi saving faith, kundi dead faith. Useless na faith. Fruitless na faith. Kung yan lang ang ating ginda, ang ating ginagawa, ang ating adhikain in life, makasimba lang, makadaw-daw, makapakinig, Zimbabwe, simba uwi, makaupo, makapakinig, may matutunan, may maranasan, but without work, fruit of that faith, it's useless. It is a dead faith. Ang pangatlo na circumstance na diniscuss ni James sa ating passage regarding saving faith, about faith na nagliligtas talaga, faith na magdadala sa iyo sa pananampalataya, pagdadala sa iyo sa langit, time comes. Buhay na pananampalataya is the faith of Abraham and Rahab, which was justified by their works. Dito sinasabi, mga kapatid, that faith alone is not enough. Pansinin niyo po, if I may read again, sa English naman. Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend. You see, catch this, that a person is considered righteous by what they do and not by faith alone. Pakisabi nga po natin, not by faith alone. In the same way, was not even Rahab the prostitute considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction? As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. In that passage, mga kapatid, kinote ni Apostol Santiago si Abraham. Nagpakita ng kanyang pananampalataya na may gawa, may ebidensya, may bunga. Ano? By offering his one and only son at the altar. Di ba God required Abraham? God tested Abraham. Dali mo sa bundok. Punta ka sa bundok, sama mo anak mo. At pagdating doon, bagamat may dala silang panggatong at ilawan, apoy, ginagamit niya sa paghahandog. Pero all of a sudden, God said, ang ihandog mo sa altar, patayin mo sa altar, ay ang iyong kaisa-isang anak. Matindi yun. Mahirap po ba yun? Kaisa-isa, minamahal. Sobrang tagal na pangako at nung matupad, tapos, God said, ialay mo sa akin. Itigis mo ang kanyang dugo sa altar. But since he believed God, he obeyed. He showed his faith by obeying God. Pero in that story, di ba, pinigil naman siya ng anghel ng Panginoon. Huwag mong galawin ang bata. Pagsubok lang siya.
At ang sabi sa ating passage, dahil sa pananampalatayang may gawa ni Abraham, God credited to him as righteousness. At kaya siya naging matuwid. Kaya inonor ng Diyos ang kanyang faith dahil sa kanyang obedience. Pagsunod, kahit na may malaking bagay na mawawala sa kanya, and that is his one and only son. Ang kanyang kaisa-isang kaligayahan in life. He obeyed God kasi naniniwala siya sa Diyos, nagtitiwala siya sa Diyos, naniniwala siyang kaya namang buhayin muli ng Panginoon ang kanyang anak kung kanyang kikitilin ang buhay ni Isaac. He obeyed God. Tayo kaya natin yun? Baka mag-doubt tayo. Paano kung hindi mo buhayin ang anak ko? Paano kung hindi mangyari ang iyong pangako? But Abraham showed his faith by offering the most important thing sa kanyang buhay, ang kanyang kaisa-isang anak. So, faith is completed by his work. Same is true with you and me. Ang sinasabi natin, yes, may pananampalataya ako sa Diyos. Kulang yan kung walang gawa. Makukumpleto lang yan kapag may kalakip na mga pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Inseparable, mag-asawa, at hindi pwedeng maghiwalay ang pananampalataya at gawa. Kaya nga sinabi ni James, pakita mo sa akin ang pananampalataya mong walang gawa at ipapakita ko sa iyo ang aking gawa, mabubuting gawa na may nabunga ng aking pananampalataya. James said. So faith is completed by our works. Works cannot be separated from faith. At ang faith at works ay palaging magkasama, hindi pwedeng maghiwalay. Saving faith obeys what God commands, no matter how inconvenient, no matter how risky, no matter how difficult ang resulta o kapalit ng pagsunod sa Panginoon. Bunga ng ating pananampalataya. Si Rahab po ay kaya na-justified din. Aside from Abraham, because of her works, na nagpurba, nagpatunay, naging ebidensya ng kanyang tunay na pananampalataya. Remember, in Joshua chapter 2, may sinugo si Moses na spies para tiktikan ng isang lugar, yung lugar nila Rahab, dahil pinasasakop ng Diyos sa kanila ang lugar na yan. So, ang ginawa ni Rahab, pinatuloy niya ang mga spies. Itinago niya ang mga spies. Yun ay labag sa kanilang gobyerno, sa kanilang mga paniniwala. Kasi kalaban ang Israel. Sasakupin sila. Pero sabi ni Rahab, narinig na namin ang ginawa nyo sa Ehipto. Hinati ng inyong Diyos ang dagat at lahat ng inyong madaanan ay parang dinaanan ng balang. Pinagtatagumpayan nyo ang mga makapangyarihang mga hari at mga bansa. At kami dito sa lugar namin ay melting in fear kami sa inyong Diyos. Takot na takot kami. But since I believe that your God is the one God of Israel, Rahab said. Hindi lang po siya nagpahayag doon ng pananampalataya, kundi meron siyang ginawa, bunga ng kanyang pananampalataya. Itinago niya mga tiktik. Hinahanap sa kanyang lugar, kasi si Rahab po ay merong bahay panuluyan. Sabi ng ibang mga translation, siya ay prostitute, pero ang mga word na ginamit sa kanya ay tumutukoy sa isang tao din na mayroong bahay panuluyan, parang mamasan, parang may hawak siya na isang lugar na kung saan maraming babae, na dati siya rin ay ganon, na siya ay meron ng kakayanang mag-handle ng isang prostitution din, na siya yung pinaka-leader.
And once ganun siya, o baka at the moment ganun pa rin siya, because the Bible said she was an immoral woman, a prostitute. So, he hid the spies na nuluyan sa kanya. Kaya nga, nung hanapin, mabalitaan ng mga kababayan niya na mayroong tik-tik, siya ang pinuntahan kasi diyan po tumutuloy ang mga strangers. Pero itinago niyang mga ito, believing that they come from God, that they are God's people, and that their God ay ang tunay na Diyos na lumalang sa langit at lupa. So she hid the spies. At nung tanungin siya ng mga pursuers, ng mga spies, gusto umaresto, iniligaw pa niya yung mga naghahanap at gustong umaresto sa mga spies. Sabi niya, doon nagpunta, doon kayo pumunta, dito kayo dumaan para abutan nyo sila. Pero saan ka? Sa gawin na to, niya pinapunta ang mga spies. Inilibre niya sila. At pinangakuan ng kaligtasan ang Rahab at pati ang kanyang pamilya. Ginawa niyang nararapat. Meron siyang pagsampalataya sa Diyos na nagpalaya sa Israel sa Ehipto, nagpahirap sa kanila, nagpadala sumpado, humati sa dagat, and a lot more na victories and miracles na ginawa ng Diyos. Naglagak ng pananampalataya, mayroong pananampalataya na mapapansin nating totoo, si Rahab sa Diyos ng Israel, the only one God, the one God of Israel. Dahil itinaya niya ang kanyang buhay sa pagtatago sa mga tiktik. Itinaya niya ang kanyang buhay, ang kanyang negosyo, ang kanyang kinabukasan, even ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagtulong sa mga spies. That is a fruit, works, action, bunga ng kanyang tunay na pananampalataya. Inilagay din niya ang kanyang karangalan, dignidad, na mag-share, i-share ang Diyos ng Israel. Kanino? Sa kanyang mga pamilya. Kasi yun ang pangako eh. Yun ang hiniling niya eh. Sa Panginoon, sa mga spies, iligtas niyo ako. Okay, 10 ng iyong sambahay, ililigtas na, hindi namin kayo papatayin kapag pinasakop na ng Diyos sa amin ang inyong lupain. At nawin niya ang kanyang mga family. Nung lusubin na ng Israelites ang kanilang lugar, lahat sila ay pinapunta sa isang lugar as instructed at maglagay kayo ng kulay pula na tela sa bintana at lalampasan namin ang inyong tahanan. Kinakailangan lahat ng pamilya mo, magulang mo, kapatid mo, pamangkin mo, lahat ng kadugo mo, kamag-anak mo, relatives mo, nasa bahay na yon. Hindi kayo mamamatay. Pero ang mga hindi makakasama mo sa lugar na yan, na mayroong nakalaylay na tela bilang tanda ng pangako ng Diyos sa iyo, hindi namin pananagutan. Lahat ng kanyang mahal sa buhay, pamilya, nawin niya, nanampalataya sa Panginoon, tumalima sa Panginoon. Nagkaroon pananampalataya sa Diyos, pananampalatayang buhay dahil sumunod sila sa instruction ng Diyos sa kanila through the spies and the Israeli people. So, kahit may risk, may danger, may grabing pwedeng maging konsekwensya, kahit buhay pa ang kapalit, Rahab obeyed God. Rahab did the right thing. Rahab served her family. And those are ebidensya ng kanyang pananampalataya na hindi patay, kundi buhay. Pananampalatayang nagliligtas. Therefore, just as when the spirit leaves the body, so also when works leaves faith. Faith is dead, useless, not saving faith. Nasa atin pong passage yan. Na ang pananampalataya at gawa ay magkasama. Hindi pwedeng paghiwalayin. Kasi kung mahihiwalay ang gawa sa pananampalataya, it's the same, ikinumpara sa isang tao na namatay, humiwalay ang kanyang espiritu sa kanyang katawan, and it's useless. Anong katawan na yan kung wala na yung espiritu? Anong katawan na yan kung wala na yung nananahan dyan? Yung tunay na nakatira dyan?
Anong katawan na yan? Without the soul, the spirit. So ano ang pananampalataya kung walang gawa? It's the same. James said, ang pananampalatayang walang gawa ay kagaya ng isang tao na hiniwalayan na ng kanyang espiritu o ng kanyang kaluluwa. It's nothing. It's useless. It is not a true faith. It is not a saving faith apart from good works, apart from work. So the challenge that I would like to leave with you today, kinuha ko po sa Psalms 139, verses 23 to 24, that says, let me read to you. Pwede ba natin basahin sabay-sabay? Okay lang? Okay lang po sa inyo? Sige nga po. Ready? 1, 2, and 3. Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there's any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Sabi ni King David, siyasatin mo ako, Panginoon. Ganyan ka ba? Ginagawa ba natin yan from time to time? Nagpapasiyasat ba tayo sa Panginoon? Search me, God, and know my heart. Sabi pa ni David, test me. Subukin mo ko. Tignan mo kung maayos ba ang laman ng aking isip, ng aking puso, ang aking pamumuhay, ang nilalakaran ko. Ako ba'y tapat pa ba sa'yo? Tignan mo. Siyasatin mo. Ipahayag mo. Ipakita mo sa akin, Lord. Kung meron akong kalikuan, unfaithfulness, na gagawa laban sa iyo. Kung meron akong naipapamuhay na hindi mo kalooban sa aking buhay. At gabayan mo ako sa daang matuwid, sa daan tungo sa buhay na walang hanggan. David said. So, allow me to invite you to rise up. Tumayo po tayo, mga kapatid. Before we sing a song for the Lord, mag-reflect tayo, mga kapatid, today. As if God is checking us, mga kapatid. God is checking our faith. If it is genuine, living, true, buhay, nakakapagligtas. O pananampalatayang patay, walang bunga, dead faith. Baka ang faith natin, intellectual faith lang na masasabi. Just like those people who says, I love you, Lord. Tataas kamay, nasa church paglinggo. Pero ang pananampalataya ay sa isip lamang, sa salita lamang, at hindi sa mga gawa. Walang mga works, walang good deeds, walang pagsunod, walang pagsiservisyo. Magandang reflection to, mga kapatid. Was there a time when you realize you are a sinner? Nangyari na ba yan sa buhay mo, kapatid? In some point of your life, that you admitted to God, you are a sinner? Humingi ka ng kapatawaran? At ikaw ay naglagak ng iyong pananampalataya sa Panginoon? Kasi naniniwala ka, convicted ka, that because of your sin, hahatulan ka ng Diyos. Pag namatay ka, sa impyerno ka mapupunta. O pag bumalik si Lord, dadat ng kanyang hindi karapat-dapat because of your sin. At ikaw ay makakasumpong ng puot ng Panginoon. Na-realize mo na ba, in some point of your life, in the past, na pinaniwalaan mo ba na si Kristo, nagkatawang tao, namatay sa krus para iligtas ka, para bayaran ang iyong mga kasalanan. Inako ang iyong pagkukulang, atraso sa Diyos by way of His sacrifice on the cross. Pinaniwalaan mo na ba na si Kristo? Oo, namatay, pero nabuhay na maguli on the third day. May pinagsisisihan ka ba ngayon? Nagawa mong kasalanan? Patuloy na ginagawa. Sinful habits na ine-enjoy
up to this point in time, sikreto mo pa rin ginagawa ang ilang mga pagsalangsang, pagsalungat, paglabag sa kalooban at utos ng Panginoon. May ibang iniibig ba ang iyong puso? Meron ka bang illicit relationship? May unbeliever ka ba na jowa, sinisinta, apple of your eye, bagay, worldly things? Saan ba nakalagak ang pananampalataya mo? Sa tao ba? Sa relihiyon ba? Sa kaibigan mo ba? Sa magulang? Sa anak? Sa asawa? Sa Diyos-Diyosan? Sa iyong sariling kakayanan? O kay Kristo, Panginoon mong Diyos, manlilikha at tagapagligtas? Na ang kaligtasan mo, pinaniwalaan mo na ba at pinaniniwalaan ng patuloy na kay Kristo lang? That Christ alone lamang ang iyong pwedeng maaaring maging tagapagligtas. Salvation of your soul for the forgiveness of your sin, that He died for you on the cross. May desire ka na ba, kapatid, na mahalin si Kristo, paglingkuran si Kristo, lumakad sa daan ni Kristo, i-imitate ang mga examples ng Panginoon Kristo? May desire ka ba, hindi lang i-meditate, basahin ang salita ng Diyos, ang gospel every day, kundi ibahagi din ito sa iba, sapagkat ang salita ng Diyos ay nakapagdiligtas, bumabago ng kaluluwa, bumabago ng puso. Meron ka bang kagalakan sa mga Sunday worship services and fellowship just like this? That you are completely sold out. That pag Sunday, it is God's will and God's commandment that you need to be in the place of God's people where the Spirit of the Lord resides and the presence of God are in their midst. Do we have that fellowship in the Spirit, with the Spirit, kasama ang mga mananampalataya ng Panginoon, nang masaya, may kagalakan, at naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, nang may kahandaan na sa pagdating ng Panginoon, you are confident na maririnig mo sa Kanya, "Here I am, the groom. Stay with me, come with me, my bride," the church, God's people, the believers of the Lord. Nakakaunin at susundit, pakakasalan ni Kristo bilang Kanyang bride sa Kanyang muling pagbabalik. Let's sing this song for the Lord before we pray. Sa harap ng banal mong trono, lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Mga kapatid, let's come to God in humility, admitting that we have sinned against Him, that our faith, if not completely, it is from time to time
profession of faith lang. Sapagkat walang kalakip na gawa. Pagsunod sa Diyos, sa kanyang mga kalooban, pinapagawa sa atin, sa ibinigay niya sa ating responsibility, ministeryo, duty towards Him and towards God's people, kung saan tayo inuutusan ng Diyos, inaasahan ng Diyos, magsaserve, magmamahal, magpapatawad, maglilingkod, aabot, magiging pagpapala. Just like Abraham and Rahab, ginawang kaibigan ng Diyos, nakasumpong at merong tunay na katuwiran sa Diyos because not just of their spoken faith, but coupled, faith that is coupled by obedience and service. Oh God Almighty, bless us today. Mga kapatid, ang Diyos na lalapitan mo ngayon, ang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Paki-flash, Sister May, the last slide, because I just want you to be amazed with our God. Pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay, lumikha't may-ari ng lahat ng mga bagay. I am proposing for all of us who profess faith in the Lord to obey God, to obey His word, to practice the truth. Remember, in John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. The God who created us, who created the whole heavens and the earth. The God who created these vast galaxies, Milky Ways, heavens, stars, trillions of galaxies. As you can see that, Earth is just one of 3.2 trillion planets in our galaxy, created by God. And the sun is just one of 200 billion stars in the Milky Way. The Milky Way is just one of the 2 trillion galaxies in the observable universe. God has created by His sovereign word and power. Sa iyong pangangailangan, sa ating kalagayan, sa ating hindi kayang gawin, sa ating kakulangan, limitasyon, sa ating kahabag-habag na kalagayan before God, kung tayo po may profession of faith, pero hindi natin mapatunayan sa pamamagitan ng mga gawa, we are idle. We are useless. Our faith is just intellectual faith. And somehow, baka daig pa tayo ng demons na meron ding pananampalataya sa Diyos, may belief sa Diyos, naniniwala sa mga doktrina ng Diyos, nanginginig pa sa Diyos. And yet, here we are, His people. May pananampalatayang sinasabi. Pero, walang gawa. Kulang sa gawa. Kulang sa pagsunod sa Diyos. Kulang sa paglilingkod sa iba for the glory of God. Let us pray to God. Aming dakilang Diyos. Forgive us sa aming mga kasalanan. Cleanse us, Lord. Our Lord, Savior, Redeemer, Deliverer, Creator, source of everything that we have. We come to you, Lord, by faith, believing that you are the Son of God, our Savior, our soon-coming King, King of kings and the Lord of lords, the God whose power unlimited, the God whose word powerful to transform our hearts and lives, the God who could save our soul, who could cleanse us from every sin, filthiness, limitations, shortcomings. Before you, our holy God, our almighty God. We come to you by faith, Lord.
inviting you and accepting you as Lord and Savior. And we invoke your awesome presence right now in our lives and needs. To rule and reign even more, even mightily. Upang kayo, Panginoon, hindi lamang namin lubos na makilala at malaman pa ang inyong mga daan at kalooban at kautusan, kundi masunod namin kayo, Panginoon, nang may pananampalataya, nang may mabubuting gawa, nang may pagsunod at paglilingkod sa inyo, habang kami nabubuhay sa loob at labas ng simbahang ito, sa loob at labas ng ay mga tahanan, maging sa aming pag-iisa, patuloy naming mapatunayan sa inyo ang aming pananampalataya na buhay, hindi intellectual faith, hindi traditional faith, hindi demonic faith, kundi saving, genuine, and real faith that glorifies your name. Thank you so much, Lord. We commit our lives to you and we claim your blessings, power, and victory in our lives. As you are the God who promised every good things sa sino mang sa inyo po lumalapit, nagpapakumbaba, nananampalatay, nagsisis, nagbabalik loob, at nag-aalay ng buhay, and willing na sa inyo po ay sumunod, inyong magamit in every area ng kanyang buhay, in the light and power of your word, all alone, for your glory. All this we ask and pray with faith, humility, dependence, trust, and thanksgiving in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. This we pray, and everyone must say, Amen. Patuloy po tayo lumapit sa ating Panginoon, humbly, honoring, repentantly, in worship and adoration and thanksgiving. For God is good and worthy. Kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, aking lumalapit. Di man karapat-dapat sa kapanalan mo. Biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, aking lumalapit. Di man karapat-dapat sa kapanalan mo. Biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon na buhay. Hallelujah.